sa magagandang morning kabarkada ng Unang Hirit at Bisaco del Ducolax. Nagbabalik po unang balita, mga tigre, pagong, pusa at sawa na natagpuan sa nasunog na bahay sa Quezon City kahapon, kinumpis ka na ng DNR. Posibleng maharap din sa reklamong illegal possession of wild animals ang may-ari ng bahay. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Ito ang tumambad sa mga sumugod na tauhan ng NBI at DNR sa kumparneto sa Heroesville Subdivision, Quezon City. 5 tigre, mga Indian turtle na itunuturing ng endangered species, ilang imported na pusa at 2 Burmese python na hindi bababa sa 12 talampakan ang haba. Ang bahay kung saan sila natagpuan, nadantan pa ng GMA News na may ilang bahaging nagliliyab. Ipinagtataka ng DNR kung bakit merong ganitong mga hayop sa lugar. Kaya naman agad nilang hinanap ang Certificate of Wildlife Registration ng mga naturang hayop. Hindi nila pwedeng i-commercialize yan kasi CITES yan eh. Yan ang dapat ma-ascertain natin, Marisol, kung saan galing yan. Pero gate ng caretaker, may kaukulang dokumento naman daw ang mga hayop. Yun nga lang, Nasunog nga yung ano, ma'am, permit. Gayunpaman, kinumpiska ng DNR ang mga hayop. Ang mga tigre, pinatulog muna gamit ng mga tranquilizer. Maya-maya dumating ang may-ari ng mga hayop. Bitbit ang certificate na inisyu ng DNR noong 2005. Pero nakita rito na nakarehistro ang mga hayop sa Lucena, Quezon. Paliwanag naman ng may-ari, inilipat lang daw niya ang 5 tigre sa Quezon City noong nakarang taon dahil nagka-virus outbreak umano sa kanyang farm sa Lucena. And we apologize for that mistake we committed. We did not do that intentionally. We were supposed to put them back. Sa kabila ng paliwanag na yan, posible pa rin daw na maharap sa reklamong paglabag sa RA 9147 o illegal possession of wild animals ang may-ari. Hindi rin lusot ang caretaker na dinala sa NBI. Parang kung may hawak na pinagbabawal na gamot, sasabihin mo hindi sa'yo yan, pero ikaw nangangalaga dyan. Naiwan naman ang mga kumpiskadong tigre sa compound dahil wala raw mapaglagyan ang mga ito sa Protected Area and Wildlife Bureau. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Ilang kumpanya ng langis magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo simula ngayong umaga. Piso at 25 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng Chevron, Shell at Phoenix Petroleum sa gasolina. Piso kada litro naman sa diesel at kerosene. Ang Eastern Petroleum naman, 2 piso kada litro ang itataas sa presyo ng kanilang gasolina at diesel. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ng pagsipa ng presyo ng krudo sa world market dahil po sa tensyon sa gitnang silangan. Samantala, tataas din ng piso at 50 sentimo kada kilo ang presyo ng LPG ng Shell. Magtataas naman ng 16 na piso kada regular na tangke ang LPG Marketers Association. Pagpaparehistro ng mga laptop, pinanukala sa Senado bilang solusyon sa cybercrime sa bansa. Pero tutol si Senador Chis Escudero sa panukala at narito ang report ni Lia Manyalak. High-tech na nga ang lahat ngayon, pati na ang krimen. Noong nakaraang taon lang, isang lalaki ang naaresto matapos umanong i-post ang mga hubad na larawan ng isang bagong contact sa Facebook para piliting makipagkita sa kanya. Kaya sa Senado, muling isinulong ang pagpasa sa Cybercrime Prevention Act na layong parusahan ng sino mang gagawa ng krimen gamit ang internet. Pero malaking problema ngayon ang pagtukoy sa kung saang computer isinasagawa ang isang cybercrime. Kung noon, kumokonekta pa sa mga linya ng internet service provider isang computer, ngayon, kalahati sa mga internet users sa Metro Manila pa lang nakakabit na sa Wi-Fi o wireless connection kung saan internet protocol o IP address lang ang matetrace. Problema pa ito sa mga public Wi-Fi, gaya na lang sa mga mall kung saan maraming tao ang pwedeng gumamit ng parehong IP address. Kaya kung isa sa mga user nito ay may niluluto na palang krimen, hirap siyang matrace. I would presume that a criminal would not make use of a wired network when he performs crimes. I would presume that he would go to a wireless network, knowing fully well that in using a wireless network, he would not be traced anymore.
Ang National Telecommunications Commission o NTC aminadong walang kapangyarihan na pilitin ang mga telecom at internet providers na ibahagi kung kanino nakakonekta ang nasabing address. Kaya ang gusto ng NBI, I think that there is a need for us to have a separate legislations altogether to regulate laptops, SIM cards, and every other storage device. pero tutol na ngayon pa lang si Senator Cheese Escudero. Para sa akin, OA na yun. Ang alam ko lang may required registration ngayon maliban sa baril ay chainsaw na may kinalaman sa anti-illegal logging campaign natin. Masyadong hassle ang pagrehistro kung sakasakali ng individual laptop owners ng kanilang laptop. Marahil mas madaling i-monitor sa parte ng law enforcement agencies natin, yung ISP at yung mga service providers. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ngayong araw. Yan ay kahit naghain ng mosyon si Gutierrez sa Korte Suprema daw maharang na naman sa impeachment proceedings. Darito ang report ni Jamie Santos. Sa bisperas ng paggulong sa Kamara ng impeachment complaint laban sa kanya, inihabol ni Ombudsman Merceditas Gutierrez ang isang motion for reconsideration para harangin ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ang kanyang inaapela ang tuluyang pag-dismiss ng Korte Suprema sa impeachment complaint na inihain ng Akbayan at Bagong Alyansang Makabayan. Katwiran ni Gutierrez, dapat ituring na dalawang impeachment proceedings sa mga reklamo ng dalawang grupo na bawal daw ayon sa konstitusyon. Sa kabila ng paghahain ng MR ni Gutierrez, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng Kamara para sa pagdinig. Giit ng Kamara, binigyan daw ng Justice Committee ng sapat na panahon si Gutierrez para sagutin ang mga reklamo laban sa kanya pero hanggang sa ngayon, hindi raw ito sumagot. If she fails to submit within the day or at the latest before the hearing tomorrow morning, we will enter general denial on her behalf. In effect, she waives her right to answer. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Isang komunidad sa La Paz, Bolivia tinamaan ng landslide. Sa footage, makikita ang matinding pagkawasak ng mga bahay. Ang iba sa mga ito tuluyan ng natabunan ng lupa. Pero dahil sa maagang abiso ng mga otoridad, maraming residente ang nakalikas. Pinalilikas na rin ng gobyerno ang mga residente sa kalapit na lugar para makaiwas sa banta ng panibagong landslide. Mahigit 20 siklista sa Brazil sugatan matapos silang araruhin ng isang kotse. Nagsasagawa ng mapayapang anti-car protest ang mga biktima nang bigla silang sagasaan ng naturang sasakyan. Ayon sa mga rallyista, nainis ang driver ng kotse sa traffic na idinulot ng kilos protesta. Kaya sa inip daw nito, sinagasaan ang mga siklista. Pero depensa naman ng driver, natakot lamang siya para sa kanyang kaligtasan dahil pinagsisiparaw ng mga rallyista ang kanyang sasakyan. Posibleng makasuhan ng attempted murder ang driver. Makibalita tayo sa latest sa showbiz, kasama ang ating morning kachikang si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Matapos ang matagumpay na 83rd Academy Awards kahapon, diretso na sa party ang mga attendee. Ang itinanghala na Best Actor na si Colin Firth at Best Actress na si Natalie Portman sa post-Oscar party ng isang magazine dumalo. Other A-listers in the event include Tom Hanks, Hugh Jackman, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Madonna, at Justin Bieber. Usapang Oscars pa rin, alam nyo bang 3 PhilAm ang kabilang sa mga pinarangalan sa prestigyosong award ceremony? Sila ay sina Gigi Demet, Stephen DiPianco at Stephanie Walmsley na producers ng short film na God of Love na itinanghala Best Short Film sa live action category. 4 pang short films ang kanilang tinalo. Hindi naman po makapaniwala ang 3 sa nakuhang parangal. First set of chika pa lang yan ngayong umaga. More updates when I return. Kaya dyan lang po kayo. Rhea? Salamat, Luan. Resolusyong nagbibigay pagkilala kay WBC at WBA o
o WBO Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. inaprubahan na po ng Senado. Ayon sa resolusyon, nararapat lamang na kilalanin ang galing ni Donaire matapos itong pabagsakin ang tinaguriang one of the best fighters in the world na si Fernando Montiel. Kahanga-hanga rin daw ang ipinakita niyang disiplina at determinasyon para manalo sa kanilang laban. Kaya naman isa raw si Donaire sa mga dapat maging inspirasyon sa lahat ng Pilipino, lalo na ng mga kabataan. Latest na po tayo sa lagay ng trapiko. Narito si Love Adjuver. Love. Maraming salamat, Igan. Narito na po mga kapuso ang ating daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin itong kahabaan po ng E. Rodriguez. Sa mga oras na ito mga kapuso, napakaayos pa naman. May kita ho natin, medyo punuan lang pero at least nakakadiretso pa naman yung ating mga motorista. Patungo po yan ng Araneta, pwede rin po patungo ng Espanya at Welcome Rotonda. Yung mga lumalabas naman patungo po ng Cubao ay tuloy-tuloy pa rin po dito sa may E-Road. Kahabaan naman po ng C5 sa may Taguig via GMA Traffic System. Beautiful morning para sa ating mga motorista po ang magkabilang lane. Ang kaliwa ay patungo ng Bikutan at ang kanan may patungo ng Pasig area. Sa ibaba po niyan ay ang Ortigas Avenue. Nakakikitaan pa rin naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ang ating flyover. Wala akong problema, mas po ang ground level kakikitaan din po ng maayos sa daloy ng trapiko. Siyempre, ang may sigalot na naman ay ito pong kaliwang bahaging lane, dyan po, or kaliwang video po ninyo sa ibaba. Yan po ang EDSA Kamuning na may mahabang prosesyon na naman po ng mga sasakyan sa kanang bahaging lane patungo ng Makati and South area. Tuloy-tuloy na po yan yung kabigatan na yan hanggang EDSA Cubao. Ngayong araw na ito may coding tayo, of course, hindi mawawala yan. Mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Pa rin po nag-isang reyna ng kasada, Love Anywhere, Sumaluma John and Ebro, Bang! Balik sa Igay. Maraming salamat, Love. At nagigit namin mamaya, exclusive, lalaki patay matapos mabundol ng truck sa Tondo, Maynila. Apat na hinihinalang miyembro ng Akyat Bahay Gang sa Daraga Albay, arestado. At narito na po sina Drew at Susie. Good morning! Good morning, lalo na sa mga San Antonio Riders Club. 6